Kajahaw, kauntag bahaw, magandang buhay mga pingyo, kumusta ang araw nyo? So hello guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung ito yung una kong employer guys. So nagdi-delete ako ng mga video ko at saka mga picture, mga old videos at saka pictures kasi lagi akong nagba-vlog, so mapupuno na yung storage ng cellphone ko. Nakita ko yung mga old videos ko guys. So ito pala yung sumahilig kasi akong mag-keep ng memories talaga. Simula nung nag-YouTube ako guys. So every time na meron akong pupuntahang ibang lugar or mga events like birthdays, yun, I really made sure na inaano ko siya. Kanang film ko talaga siya, nagkumukuha ako ng mga clips. Yung lang tong iniipon ko yung mga clips, tapos nilalagay ko sa YouTube for memory keeps. Yung ganon yung bag. Kasi ako yung taong lagi akong wala sa pamilya ko. I mean, lagi akong nagwo-work sa malayo, like nasa abroad ako, tas yung bang pag namimiss ko alam niyo yung pag may time na yung namimiss mo yung family mo, yung mga ganon na parang ang lungkot-lungkot mo. So ang ginagawa ko guys is yung tinitingnan ko yung mga videos namin, yung kumakain kasama yung nanay ko, yung mga ganun. So, ito pala yung una kong employer. So, dahil first time ko dito sa Taiwan, ito yung una kong employer na naalagaan ko is si Lola. So, si Lola is 89 years old na siya. So, actually guys, mahina na talaga si Lola nung pagdating ko pa lang dito. So, lagi kaming nasa ospital. So, 4 days pa lang ako pagdating ko dito, 4 days. After 4 days, nasa hospital na kami. So, for 12 days ata kami dun sa hospital na yun. Kasi nga, lagi siyang ubo ng ubo. Tapos, nag-decide yung amo ko na dalhin siya sa hospital. So, nung first, syempre, bago ka pa lang dito, di ba? So, nasa hospital ka na. Pero, sanay naman na talaga ako mag-alaga ng may sakit. So, ayan guys, pero itong time na to, ito yung si Lola na nagsisend ako ng video sa mga anak niya na. Pero ito yung time na nasa na kami sa anong tawag doon? Yung nursing home siya doon sa may Tai Chi Hospital, sa nursing home. So, ayan guys, na si Lola. Ito yung final moment ni Lola guys. So, alam mo yung sinamahan ko talaga yung family niya na. So, this was December 5 or mga ganun. So, ang saya lang guys kasi doon sa ako nursing home. Every Sunday, yan yung instructor Laoshu na nagtutugtog siya ng piano doon sa mga may sakit. Ay, yun sa mga, basta doon sa nursing home na yan. So, nagkataon guys na Sunday to at saka si Lola nga hindi na siya kumakain yan. So ito yung moment na after niya tong nag-seizure siya, yung parang kinagat niya yung dila niya. So after nito guys, hindi na talaga siya kumakain. So ang ginagawa ko is dinadampian ko na lang ng cotton na may tubig yung lips niya. So ayan guys, so nagkataon na andyan yung piano instructors guys. Tapos itong family, itong anak ni Lola is mga singers sila. So yan talaga yung amo ko, olaw pa niyan ko na lidibos ko na yung anak niya is yung sikat na singer talaga dito sa Taiwan. Tapos yan yung tatay niya. So kumakanta sila, parang ko ba na nia-flip nila yung spirit ng family ni Lola na makasayahan yun, sumasayo yung boss ko. Pero si Aye, ito yung bunso anak ni Lola na babae. Tapos eldest yung si Lolo, ayun si Laupan eh. Yan siya guys. Ang saya-saya. Tapos sila parang nawala yung ba. Pero dyan nakakarinig pa si Lola. Ayan nakakarinig pa siya dyan. Tapos yung saya-saya nila kung nagkakantahan. Tapos sumasayo yung Laupan ko. Yan yung last 2 days ata ni Lola yan. So ayan siya.
bahay, ganyan. Pero naglilinis din ako sa bahay nila kasi bayad naman yung araw ko doon eh. At saka tapos na ako maglinis doon sa buong bahay nila Laupan. Kasi kung ano lang naman iutos sa akin, yun lang yung gagawin ko. Like sabihin niya, Leah, today yung gagawin mo is maglilinis ng sasakyan. Yung dalawang sasakyan, lilinisan mo at saka lilinisan mo yung sa ano. Tapos the next day, lilinisan mo yung mga sapatos. Tapos the next day, yung room ni room ni Mimi. Tapos the next day, yung room ko, yung sa susunod naman doon sa music room. So, ganun lang yung ginagawa ko, guys. Bigla ko lang na-miss yung family na to, yung family ni Lolo na grabe talaga. As in, nila, yung bukod sa wala akong gastos dito, guys. Kasi lahat pinoprovide talaga sa akin, personal needs, lahat yun. Tapos yung pagkain, as in, nasasarap ng mga pagkain nila, guys. 'Di ba? Yung ba? Taka mabait sila. Tapos pinamit din sa akin yung family ni Lolo. Yung family ni Laupanyang, yung side niya, yung mama at papa niya, ang bait din sa akin. Tapos meron silang malaking farm, yung vegetable farm, may rice farm sila, ganun. Tapos sila ba, yung friendly, yung kahit hindi ako marunong magsalita talaga ng Mandarin kasi pag bagong salita ka lang talaga, nga talaga eh. At saka hindi mo talaga magagamit yung pinag-aaralan mo ng 2 linggo doon sa Pilipinas, 'di ba? So ayun lang, guys. So dito ako sa kanila. So nagstay din ako sa kanila na. So 8 si Lola nawala eh. 8 si Lola nawala, tapos nilibing siya ng 18. Ay, hindi siya nilibing, I mean, kinremate siya ng 18. So nagpunta pa rin ako doon sa cremation ni Lola. So maya makita niyo yung video na yun. So ito pala yung video na to, guys. Parang pag parang babalikan mo na nagtatrabaho pala ako dito sa lahat talaga nang nangyari sa simula nang nag-YouTube ako, guys. Nandito sa mga video ko, andito sa YouTube ko. Lahat nung siguro yung mga nakakilala, so wala naman talaga akong followers talaga na nanonood talaga, pero lang yung sa mga close friends ko talaga sa YouTube. So ayan, guys, after kong maglinis, sabi niya magpa-massage daw ako. So mataba pa talaga ako dyan, ang taba-taba ko pa talaga dyan. Kasi bagong salta pa lang ako dito eh. Sabi niya mag-massage ka. So nakaupo ako dyan sa massage chair. Sabi niya, Leah, friendly kasi yung yung Laupanyang ko. Sabi niya mag-massage chair daw ako, magpa-massage ko after daw sa work. Di ba? Sarap buhay. Sino ba magsabi sa'yo na after work mo mag-massage ka? O di ba? Ganyan lang oh. Sarap buhay. After ng work, massage lang. Pa-massage chair. Tapos upo ka lang dyan. Tapos sige mag-massage. Habang sila nag-uusap dyan kung anong pinag-uusapan nila ako, nag-video lang ako. So, ito yung sister ni Lady Boss ko dyan sa bahay nila. So, ang bahay din nila is taas din yung bahay nila at saka meron ding elevator, ganyan. So, ito na yung time ng cremation ni Lolo, guys. So, sabi kasi nung sister ni Madam, sabi niya, you want to go sa last nga ni Lola. Sabi ko, pwede ba akong sumama? Tapos yun, sinabi niya sa boss ko na gusto kong sumama. Ito yung family ito yung 2 anak ni boss, yan yung singer. Tsaka yung si Mimi, yung pinaka Tapos ito na yung pagpasok ko, ito yung nabungad sa akin, yung mga bulaklak, tapos andyan yung picture ni Lola doon sa sa pinakagitna. Nabura ko na yata yung picture ni Lola dito eh. So ayan, guys. So ito na talaga yung last moment ko na masilayan yung ni Lola pa. Pero hindi na ako pwedeng pumasok doon sa kasi family member lang talaga yung pwedeng pumasok doon sa meron doon yung niya. Anong tawag doon? Nandun yung kanyang body ba? So ayan, guys. Tapos meron ito yung yung mga bulaklak, tas nakakamiss lang si Lola kasi pero ganun talaga ang buhay eh. Pero swerte pa rin ako sa napuntahan kay Lolo kasi kami lang dalawa din ni Lolo. Tsaka yung parang napamahala din ako dito sa napuntahan na to eh. Pero Lola, ang bilis ng ang bilis ng pangyayari. Kasi mahina na talaga siya ng pinapin. Kaya, yun lang, guys. So, minsan talaga, ay maganda din na pinifilm mo yung pinifilm mo yung mga nangyayari sa buhay. Di ba? Yung bang parang, nakarating pala ako dito, ito pala yung ganyan. Alam mo yung may babalikan ka when times na gusto mong, namimiss mo yung lugar, namimiss mo yung mga tao, ganyan. Tapos, ito nga, naglilinis ako dito sa room. Yan. Ang kukulit ng mga matatabang pusa na yan. Yan yung pusa ni Madam
Pero ang may-ari niyan yung anak niyang babae. Sus, Diyos ko. Ang kulit talaga, grabe. Sobrang kulit ng tatlong yan. Kung asa ko, tuapod siya. Tuapod na sila. Sigig, kuan, sig, dagan-dagan, sig, sus, ginoo ko. Nakakamiss din yung mga aso na mga pusa na yan. So, yan yung bahay nila. So, ang ganda ng bahay nila. Kasi mayaman sila, guys, eh. Mayaman talaga sila. As in, sobrang yaman. Kasi sikat yung anak niya, eh. Sikat yung anak nila ni boss. Yan yun. Naglilinis ako ng ref niyan, guys. So, ang daming laman ng ref nila. As in, sobrang daming frozen foods, guys. Kung siguro kung nagtagal ako dyan, guys, hindi ako papayat na, medyo papayat-payat na mabawas-bawasan yung mabawas-bawasan yung timbang ko. Tsaka ito din yung mga flower ni boss. Ang dami, mahilig sa, sa flower si boss. Kasi retired na siya, guys, eh. Lahat ng oras niya, bumibili siya ng tapos ng mga flower, tapos iriripat niya, tapos ibebenta niya, guys, diyan sa labas. Yan yung pinagkakaabalahan niya, di ba? Yan yung bonsai ba yan? Tawag dyan, iaayos niya yan. Aayusin niya yan, guys. Yan, ang dami. Ngayon, pag kinukumusta ko yung dati kong boss, at saka lagi kami nag-uusap nung ni Aye, yung anak ni Lola na babae. Kumusta niya ako, tapos sinasabi niya, panoorin mo to, dito yung anak ni Laupan mo dati, ganyan. Tapos ayan, daming bulaklak. Yan yung mga bagong bili nila, guys. Nung namatay na si Lola, guys, yung nahumaling si boss sa sobrang pagre-repat ng mga yan, binibenta niya yan lahat. Kasi yun na lang yung niya. Kasi love na love kasi niya si Lola, guys, kasi yun yung nag-alaga sa anak niya. Sabi niya, hindi daw niya alam kung anong gagawin niya kung uuwi siya sa bahay na hindi niya na makikita si Lola. Yung ganon, yung sobrang niya, sobrang mahal na mahal niya yung nanay niya. So, yun lang, guys. Na-share ko lang kasi i-delete ko na to, eh. Kaya i-upload ko na sa YouTube. Pero hindi ko alam kung i-premiere ko to or something. Parang gusto ko lang siyang nandun lang para mapanood ko yung yung pag namimiss ko sila, ganyan. Pero babalik siguro one of these days. Pag nag-day off ako, babalik ako dun sa kanila. Kasi hinihintay ako ni Madam, eh. Yan yung Madam ko, guys. Yan yung yun yung farm. Yung gulay na yan, guys, dinala ko pala yan dito. Kasi ang sarap ng gulay na yan. Ewan ko ba, parang humaling ako din sa gulay na yan. Ang sarap-sarap. Tapos nanguha lang kami. Sabi niya, dalhin mo to. Ito yung time na aalis na ako, guys. Ito yung day na ito na aalis na ako. Tapos sabi niya, magpaalam ka muna doon sa, sa dalawang matanda. So, yun. Pumunta kami dyan sa farm. Nanguha kami. Ito yung farm ng papa niya. Ayan yung bahay nila dyan. Ang dami nila. So, ito na, guys, yung papunta na ako dito kay Lolo Sananto. So, hinatid na nila ako ng agency ko. Kinuha na nila ako doon at saka dito na nga ako kay Lolo. So, yun lang, guys, ang aking kwento sa ang kwento ng aking buhay. Ang kwento ng aking buhay. So, guys, yan lang. Thank you so much for watching. This is Darling Vlogs. Bye-bye, guys. Bye-bye, Taichung. So, ito yung Taichung. Papunta na kami dito sa Nanto. So, nadaanan pa namin yung hospital dito sa gilid. Yung may hospital dyan. So, guys, ito lang. So, ito yung experience ko dito sa Taiwan. Ayan, guys. Bye-bye.